ilang puno na po kayo meron ngayon, ma'am? 263. Market talaga namin, binibenta talaga namin yung bunga. Pag hindi po naubos yung bunga, ginagawa po naming wine. Grabe, kagaling ni ma'am sa marketing, ano? Share na ni ma'am lahat, oh. Walang sikreto si ma'am. Grabe, napaka-generous ni ma'am, no? Hello, Kabakyard. Good morning. So, ngayon po, nandito po tayo sa Abi de Jesus Vineyard po ni Ma'am Maricel dito sa Kabakan, North Cotabato. So, nakikita nyo ito. Ang lugar nila is meron po silang backyard grapes. So, posible pala itong backyard grapes po, mga kabakyard. At saka meron din siyang mulberry. At hindi i-interviewin si ma'am kung paano siya nagsimula at anong process po ng pagtatanim ng mulberry at saka grapes. Pero itong part 1 po, focus po tayo dito sa grapes. So, welcome po sa ating venture ngayon, mga kabakyard. Sana po ay makakapagbigay ito ng inspiration sa atin, sa ating mga kapwa Pilipino, na possible pala ang grapes sa backyard setting, no? Dahil interview natin si mama maya na yung grapes niya ay pinrocess niya at nag-produce siya ng sariling wine. At marami na po siyang mga customer at ang iba ay andun na sa abroad po. Gusto naming ibahagi ito para sa ating lahat, maturuan tayo paano ba magsimula sa grape farming sa backyard po nga setting. Hello po, Kabakyard. So, nandito po si ma'am sa atin ngayon, no? Magpakilala po kayo muna, ma'am, no? Kung sino kayo at saan itong lugar nyo po. Ako nga po pala si Maricel Banyares, nagmula sa Purok 6B, Osias, Kabakan, Cotabato. Nabalitaan ko itong vineyard grapes nyo po. So, pumunta kami dito at tinignan namin, no? As a farmer, backyard farmer, i-feature natin ito para po maging aware po tayo, no? Especially yung mga nagsisimula sa farming na maliit lang yung puhunan. Posible po ito pala ang vineyard po na backyard setting lang. So, tanong ko po sa inyo, ma'am, kailan at paano kayo nagsimula sa pagtatanim po ng grape? Since 2021, March 26 yan siya na-time. Sa papanood lang ng YouTube, Facebook, doon ako naingganyo na bakit di ko i-try dito sa aming lugar na magtanim ng ubas. Start ko siya. Sa simula, medyo mahirap kasi hindi mo alam yung paano yung process ng pagtatanim ng ubas. So, research hanggang nakita ko na medyo lumalaki na at sa papanood lagi, nakita ko yung talagang proseso ng paano talaga siya lumaki at paano talaga siya kabunga. So, self-study lang yung ginagawa mo, Yes, ma'am, like self-study lang. nag-YouTube ka. Kasi sa akin, Kabakyard, akala ko itong grapes hindi pwede sa Pilipinas. So, sa pagka-alam ko, nung pumunta kami dito, so nag-usap kami ni ma'am sa mga ginagawa niya. Meron pala siyang mga ginagawa na practices po sa pag-aalaga ng grapes na hindi po kinakailangan yung grabing may mga chemicals at saka pwede palang kahit organic po ang gagamitin. Paano ba magtanim ng grapes po? Sa lupa po ang ginagamit talaga namin organic. Yung una talaga namin na paano ka magsimula magtanim is gamit natin itong cuttings. Ito po yung Itong cuttings. Every cuttings dapat may 4 buds. Diba, cut? Yan yung ginagawa namin, tinatanim na talagang ginakalos namin talaga siya na Yun yung seedling nyo? pa. Opo, Seedling. pinapaugat siya. 45 days na mag-ugat, may nagkakadahon na. Saka namin siya ilalagay sa shaded. Pagkatapos ng mga 45 days, practice namin sa init hanggang ma-adapt niya yung ating klima dito sa Okay. So, hindi siya, ma'am, biglaan. hindi siya biglaan. So, yung niya, Kabakyard, itong ating cuttings, meron siyang 4 na Nodes. nodes, no? Diyan yung putol po. So, nag-start kayo ng seedling. Seedling. So, nilagay nyo siya as papatubuin. Yung nilagay sa, anong tawag dyan? Sa Seedling bag. seedling bag. And then, dahunin. Lalagay natin sa shaded area. Tapos, Hanggang hanggang magdahon. magdahon. Tapos, dahan-dahan. Dahan-dahan natin siya i-practice Ilagay sa init. hanggang ma-adapt niya yung klima natin. Like 6 to 8 hours, 6 to 8 a.m. Tag 1 hour, 2 hour, 3 hours. So, yung transplant po, ma'am, mga ilang days po from yung paglagay na sa bag Kasi pag ako to transplant po? Simula sa cutting, mga siguro 1 month and a half, saka ko siya idadirect sa lupa.
lupa Like talaga. dito sa lupa. Like dito sa lupa na talaga na kaya niya na mag 1 month and a half. and a half, So nasa mga 45 days, no? 45 days. 40 to 45 days yung transplant po ni ma'am. So itong lupa nyo po ma'am, ang mixture nyo po, may mixture po ba kayo sa lupa nyo ma'am? Ang mixture namin talaga dito sir, vermi, biogreen, yung carbonized na Rice hull. rice hull, at saka yung ordinary na lupa natin na dito talaga sa ginamix ko yan sa lupa. Pag na-transfer na, yun na yung mga lupa mo, gaano kadalas po ang pagdidilig ma'am? Pag maliliit pa po, aabot tayo talaga twice a week. Sa Twice a isang, week. ano talaga, kasi ang ubas talaga, ayaw na ayaw niya ang matubig. Okay, take note po yan ka-backyard, no? Yung ubas, ayaw niya po yung matubig. Kasi ako gusto ko mag-venture din ng ganito, ma'am. Yun din yung base fertilizer ni ma'am. Ang base fertilizer ni ma'am, compost at saka vermicast. Yung additional fertilizer niyo po, ma'am, meron po ba kayong ina-add para mas grabe yung Kasi, bunga niya? ito kasing ubas ngayon, karamihan kasi talagang ginagamit. Ginagamit talaga yan sila ng synthetic para mas mapaganda. Pero ako po, ginagamit ko organic kasi kaya niyang mag-produce din ng maraming bunga na mas maganda pa yung quality na yun. Wala tayong halong chemical talaga. So, organic po Yes ang po, additional organic. fertilizer. Ano po, ma'am, like vermicast pa rin? Yun din po, vermicast tea, yung in-spray, dinidilig namin. Spray sa bunga? Yes Or- po, pwede ko sa dahon. Pag wala pang bunga po, yan yung ano namin. Dapat yung vermity, dapat sasalaan mo yon Okay. na walang halong Lupa. waste. Wala nang waste. Oo. Wala nang solid Opo. material. Number one kasi yan, ginagamit talaga yung makaproduce ng magandang quality ng dahon. Okay, okay. So yun, no, kasi yung sa farming mga ka-backyard, sa planting, meron talagang apat, no? Like, number 1 is yung land prep, dalawa is yung base fertilizer, pangatlo is meron tayong additional fertilizer, pang-apat yung pest control. So sa research po, nag-research din ako niyan, pag na-master mo itong apat nito, magaling ka na daw farmer. So yan yung tinatanong natin kay ma'am para po makuha natin yung maximum na desire natin na harvest po or bunga ng bawat tanim. So after nun mga ka-backyard, no, meron na siyang additional fertilizer, wala kang ginagamit synthetic ma'am, like 14-14 or Nung una, gumagamit talaga ako ng Synthetic. synthetic. Nung na-observe ko, same sila ng quality ng organic. Pero sabi nila, mas maganda daw na itry ko yung organic para din sa din ba, sa good health din natin na halos Okay, yeah. talagang. Pero kaya niya talaga masustain ng pure organic talagang ubas. Okay, so sa ngayon pure ka na Pure na. yung mga fertilizer Yes, mo. Kasi isa talaga na tulong din sa akin ng servisyong totoo talaga. Pwede ako na talaga binibigyan talaga kami ng organic talaga na Okay. ginasupplyan talaga kami ng organic na para mas healthy pa yung aming Okay. taniman talaga. So may support pala si ma'am mga ka-backyard sa province of North Cotabato. Meron siyang supply ng mga organic like vermicast or vermicompost. Opo. So after nun ma'am, meron ka ng additional fertilizer. So nag-spray po si ma'am gamit yung vermicast po. So ginatunaw mo siya sa tubig ma'am. Tapos ginasala. Tapos ginaspray. So yun yung naspray niya kung wala pa pong bunga para po sa dahon maganda ang health po ng ating grape. So kung mapapansin nyo ka-backyard, itong kay ma'am meron po siyang greenhouse. So makita nyo yan, greenhouse po ito. Bakit po ma'am, bakit naisipan nyo pong i-greenhouse yung grapes nyo po? Number one talaga is para makontrol natin yung ulan na pag kunwari Control sa ng bunga, pag umulan kasi, number one talaga ma-overwater yung ating bunga na ubas. Yan yung mag-cause na magbiak ang bunga. Okay, kasi yung sa atin, alam naman natin dito sa Pilipinas, ka-backyard, no, parang hindi predictable yung ulan. No, kahit summer, umuulan na, parang wala nang season eh. Pero naka-experience kayo ma'am na walang greenhouse. Ano po yung challenges First po sa talaga, walang greenhouse? nag-try talaga ako ng open. Nakita ko talaga yung difference talaga niya. Number one talaga, pag open siya, sakitin. Ang daming Okay. sakit, punggos, halos lahat siguro ng sakit ng ubas mo nandoon na. So Okay. kung naka-greenhouse ka, ma-prevent mo, mo talaga na iwas sa sakit din kasi ma-control mo siya ba na hindi siya Okay. nauulanan. Kasi noon, pag umuulan, merong fungi, no? So, kinakailangan mo mag-spray ng fungi removal or fungicide po. So, hindi po maganda yun sa katawan ng tao kasi maapektuhan yun, ma'am, no? Talagang magdidikit siya sa prutas, tama, ma'am? Pero itong nag-greenhouse na po si ma'am, maybe magkano ang cost ng greenhouse mo, ma'am? Like,
magkano isang nagasto rolyo mo po? Sa isang rolyo talaga 11,000 ang per. Kasali na po yung labor, ma'am, yung nagasto mo Wala, lahat kami sa ano? lang din Kayo lang? din ng tatay ko ang ano talaga. Okay, Pero itong mga kawayan na hindi na, mura, bigay na din sa amin. bigay na rin. So, mga nasa, taniman yung mga nasa 11 to 15K kung hindi lahat sa'yo. Opo. Kasali yung labor, no? So, ito yung ginawa niya ka-backyard. Kaya lang, kagandahan pala ng greenhouse, sabi ni ma'am, maiwasan yung mga sakit like fungicide. Kasi pinopromote pala din ni ma'am is yung safety kainin. Kasi pinakain ako ni ma'am, baka pwedeng kumuha isa, ma'am. pwede. Pakita natin sa video na safety po ito kainin po, ka-backyard. So, kasi wala siyang fungicide na ginagamit nung magbunga na siya, no? Pero kung merong mga sa dahon-dahon lang, yun ma'am, no? Nag-spray ka ng mga Pero like, ngayon, hindi na talaga ako nag-spray. hindi na. So kung meron man lang kahit konti yung para maiwasan yung pagdami, ma'am, yun yung ginagawa mo. Sa ngayon po, di talaga ako nag-spray. Hindi na. Opo. Simula nung Simula nung nag-greenhouse ka. nagbulaklak siya. Simula nung nagbulaklak na. Pero before yung nagbulaklak siya, merong mga Ay, wala. wala man din. So, ibig sabihin ka backyard, wala po talagang gamit si ma'am na fungicide dito. So, napaka-safety, kainin ko. Buto lang. Hindi masyadong masarap, hindi siya maasim. Anong variety ito, ma'am? Baikonur. Baikonur. Ka-backyard, posible pala nga ang grapes sa backyard farming setting ay makakaproduce ka ng ganito na organic, ma'am. Yes, kaya niya mag-produce ng maraming bunga na walang halong chemical talaga. Wow! Wow, amazing. So, nainganyo ako ka-backyard. Ilang puno na po kayo meron ngayon, ma'am? 263. 263 po sa kanyang sa paligid ng kanyang bahay lang, no? Medyo malaki-laki man din tong lupa ni ma'am. Punta tayo sa ano, ma'am, sa profit po, no? Sa profit nyo po sa grapes. Ano bang pwedeng magiging bintahan nyo dito, ma'am? Like bunga or sabi nyo nag-ano na kayo ng wine. So pwede nyo ba i-share yung, ma'am, na journey yung pagbibinta po ng grapes? Ito talaga ang ano talaga namin, market talaga namin, binibenta talaga namin yung bunga. Pag hindi po naubos yung bunga, ginagawa po naming wine. Ito po yung Abidi Jesus wine na aming ginaproduce ngayon. At yun din yung isa sa malaking tulong sa amin na bumubuhay din sa amin kasi malaki din na tulong talaga sa amin yung market namin kasi nakakaabot na rin sa iba-ibang bansa at iba-ibang lugar din. O, di ba ka-backyard? Backyard lang ito, pero nasa ibang lugar na yung wine ni ma'am. Kagaling ni ma'am, no? YouTube lang din yun, ma'am, yung mixing nyo, yung fermentation. Study lang po. Study. Oo, may isa Self-study. akong nag-advise na ganito. Pero ako pa rin yung gumawa ng sariling Mixture. mixtures. Okay. Wow, galing talaga ni ma'am. Abi de Jesus po, yung ano niya, yung wine niya. Meron kang wine ng grapes. Jam. Merong jam din. Yes. At saka meron na din tayong tapioca grapes din. Tapioca Kaso grapes. opo. Okay, white saka red, ma'am. Red No, at saka white. white po. At saka yung mulberry. Mulberry. At saka nag-venture ka ng watermelon din. Yes, watermelon din yung pinakabagong release ko ngayon na ginawang wine din. Paano po ba maiwasan yung pest? O ano yung experience nyo, ma'am, about sa pest control? May ginagamit ba kayong chemicals? Or ano ba yung prevention nyo para po hindi po magkaroon ng mapeste po itong ating mga ubas po? Yung tabili na sinasabi nyo. Lizard po, yung lizard na kulay green po. Oo. No? Yun daw yung isa sa problem nila dito kumakain ng bunga. Aphids. Yan talaga yung number one na nagdadala ng Yung mga aphids. langgam. Okay. Langgam, isa na rin yan. Aphids. Okay. Tabili. Sinasabi nila yung mga Okay. lizard na green. Yan talaga ang problema ko sa bunga. Okay. So ano yung pang-kontra nyo sa aphids, ma'am, at saka itong tabili na ito? Meron na din kasi pinoproduce ang organic din ng provincial, nagamit din ng sticker yung pero organic pa rin yun siya Okay. na hindi talaga makadamage ng Anong tawag naman? Sticker, sticker vaccine crop po. vaccine crop. Opo, vaccine crop number one talaga na ginagamit namin na organic foliar din po ginagamit po. Okay, wait muna ka-backyard, ano? Ito po, gusto kong i-share sa inyo. Napaka-importante po ito. Just a few minutes patungkol po sa grapevine na ito. At meron palang tinuro si Lord patungkol dito para sa food for our soul. Ang kagandahan po ng grapes po, mga ka-backyard, sa akin personally, dahil may parable po or turo po ang Panginoong Jesus patungkol po dito. So, kung ako magtatanim nito at yun yung gusto kong gawin, at least ma-remind ako sa turo ni Lord. Kasi sabi niya in John 15 po, the Father is the gardener, and then Jesus is the vine. Ito yung vine, no?
And then we are the branches. Sabi niya, yung mga branches daw na hindi nagbubunga, tatanggalin ng Ama. At saka yung branches na namumunga ay ipuprune ng Ama para mas lalong bubunga. So yung ibig sabihin po noon ka-backyard ay sa ating pananampalataya, no? Ako ay isang bilang Kristiyano at believer ni Lord. Hindi po ako mahiyang sabihin yan. At gusto ko rin ibahagi sa inyo yung mensahe po ni Lord na kapag hindi po tayo nakadikit po sa vine, who is Jesus Christ, tayo po ay tatanggalin ng Ama at itatapon at isunugin. Pero kapag tayo naman ay naka-abide sa kay Jesus Christ, tayo ay mamumunga. Although merong time sa pruning, yung rebuke, yung turo ni Lord para makorek yung ating buhay, pero kalaunan po ay bubunga tayo ng bubunga. Yun po yung parable na gustong sabihin ni Lord sa atin sa learning ng grapes farming na akin ding na-realize po habang nag-o-observe ako, meron palang parable si Lord dito na pwede kong i-share sa inyo po para po sa ating spiritual na buhay. Para din ma-remind ako sa pagtatanim din po ng grapes. So, sabi ni Lord, abide in me. Para mas bubunga tayo, kailangan nating mag-abide kay Jesus kasi siya yung vine, tayo yung branches. So, yun ka-backyard, no? May pinakita si ma'am sa atin from planting hanggang sa pest control and then mamaya sa harvest. So, ulitin ko po, yung land prep ni ma'am, yung gamit niya po na na mga lupa is yung vermicast, compost, and then lupa at saka carbonized rice hull. Yun yung ginamix niya para sa taniman ng kanyang grapes kung mag-transfer na po siya, no? So 1.5 months po from doon sa seedling hanggang sa transfer niya. And then for that po, after na transplant, 2 weeks po nagadilig si ma'am hanggang sa lumaki ma'am na. And then pag nagdahon na siya, medyo malaki, additional fertilizer po si ma'am ng vermicompost pa rin at saka vermicast at saka compost po. And then nag-spray na po din siya ng vermity. So yun po yung ginagawa ni ma'am, spray niya sa dahon, no, yung vermity. And then yung pest control ni ma'am, yung kasi wala na siya masyadong gaano sa fungicide kasi meron na siyang greenhouse. So yan po, punta po tayo sa harvest ma'am. From planting to harvest ma'am, mga ilang taon siya ma'am? Simula na tanim hanggang magbunga, 8 months po yung maturity po ng ubas na pwede na siyang pabungahin. Oh. From tanim ma'am, from transplant o galing pa sa seedling? Simula ng Pan-transplant. 8 8 months daw po ka-backyard, no? 8 months. So pag harvest nyo yan ma'am, mga ilang beses po ba namumunga itong grapes ma'am? Sa isang taon talaga nag-harvest tayo ng 3 beses po sa isang taon talaga. 3 times a year daw po mga ka-backyard. Timing masyado kasi merong order daw si ma'am. Ako na mag-harvest. So ito ay Baikonur po na variety. So bentahan ni ma'am dito sa isang pack po ay 200 pesos. So wow, masarap ito oh. Walang fungicide, safety kainin po. Grabe. Opya. Yan po, ka-backyard oh. Saka ito isa. Wow! Yan po, ganda. Baikonur variety po ito. Saan papasok yung pruning po? Pagkatapos harvest, pahinga ng 1 week, 15 days, sabihin mo na lang, 15 days. Saka namin siya ipuprune. Pabunga ulit. Opo. Opo. Flowering stage hanggang 25 days, start na siya mag-flower. Hanggang, hintayin mo na naman siya ng 90 days para mag-harvest na naman po ulit. Okay, wow, grabe. So 3 times a year po. So yung itong pruning ma'am, talagang wala itong dahon lahat. As in, walang Upaw. dahon. So nakuha niya, hindi ko na yun uulitin, hindi ko memorize yung ni ma'am. Pero at least kabag meron tayong ideya kung paano po magtanim ng grapes at saka paano pabungahin at saka yung pest control. Share na ni ma'am lahat to, walang sikreto si ma'am. Grabe, napaka-generous ni ma'am, no? Kung gusto niyo pong tulungan si ma'am, mag-support po. Nandito po ang lugar niya sa Osias, Purok B. Purok 6B. Ay, Purok 6B sa Osias, Cabacan, North Cotabato. Dito po sa Mindanao. So backyard lang po ito. Sabi ni ma'am, kinulang daw po yung lugar niya. Kaya mag-expand siya. And then yung part 2 po natin, mulberry po ang ituturo ni ma'am kung paano magtanim ng mulberry at saka paano pagkakitaan yung mulberry.
Okay po ka-backyard. And thank you ma'am sa imuhang time. Thank you kayo. Thank you po sa lahat ng ating mga viewers po. Continue to support Backyard Farming po. Kung wala pa po kayo nakasubscribe, subscribe po sa ating channel. And then see you po sa ating part 2.